Ayan, ito po. Hala, lagot ka, Digong. Number 1 addict daw mga kababayan. Nilaglag po ng kanyang sariling mentor. Etong si Digong. Alam naman po natin ang kwento nitong si Joma Sison at itong si Rodrigo Roa Duterte. 'Di ba? Nakita natin nung 2016 election. Isa pa po sa mga promotekta, isa pa po sa mga nagdala kay Digong ay itong si Joma Sison. 'Di ba? Tapos sinabi pa nila kung sino ang mandadaya kay Digong ay talagang papatayin nila. 'Di ba? Pero mga kababayan, etong si Joma Sison bago po pala ito namatay, ay talagang pinangalanan niya si Digong na isang number 1 drug addict. Uy, kala ko ba sino ang tunay na drug addict? Akala ko ba si PBBM? Kaya pa bago-bago daw ang sinasabi kaya hindi maintindihan. Sino ba ang tunay? Mga kababayan, na sino ang pabago-bago, sino ang tunay na kapag sinabi ngayon, bukas iba na. Di ba si Digong yon? Pero bakit nga ba nasabi nitong si Joma Sison na number 1 drug addict itong si Digong mga kababayan? Sabi rito, the word war between Communist Party of the Philippines, CPP founder Jose Maria Sison and President Rodrigo Duterte continued Sunday with Sison calling the president the number 1 drug addict in the Philippines. Ito ata yung panahon na hindi nakuha rin ni Joma Sison yung hindi ko alam kung taktika lang nila yon mga kababayan or talagang naghiwalay na sila ng landas. 'Di ba? Magkakampi pa nga sila ng 2000 election 2017 ito. In a statement, Sison described Duterte as a drug addict user of the opioid fentanyl, a regulated pain reliever that is said to be highly addictive. As an addict user of the opioid fentanyl, Duterte is the number 1 drug addict in the Philippines and is the most fitting target of the police units that he has turned into death squad and corrupted with many promotions. 'Di ba? Mga kababayan, eto hindi ko alam kung talagang nagkakainisan na 'tong mga 'to dahil alam naman natin sila ay naggagamitan lang at magkakampi. 'Di ba? Etong si Digong inamin niya sa sarili niya na siya ay isa ding Mary Jane user for him to stay awake. At hindi lang yon mga kababayan, sinabi niya din na siya ang kauna-unahang presidente na member ng leftist. 'Di ba? Sabi niya, I was not a member but I am a leftist. 'Di ba? Sabi niya gano'n. So, ito, in a speech in February, Duterte admitted to taking fentanyl because of an injury he suffered from a motorcycle accident. He said the drug can make one feel like he is in a in a in a in a cloud 9. Sorry, cold. Cloud 9 pala, liit. Oh. Sabi pa rito, Duterte's war on drugs has been blamed for the spate of extrajudicial killing in the country that started when he assumed office in June last year. Sinasabi ni Joma Sison mga kababayan, yung pagtitake down ng drugs nito ni Duterte ay ang naging dahilan, 'di ba? Ang dapat sisihin doon po sa ano ba ibig sabihin ng spate? Teka lang. Mhm. Mm. Sabi dito, a large number of similar things or events appearing or occurring in quick succession. Oh, mga kababayan. So, yung pagiging addict daw ni Digong ang nagpapabago at naging dahilan, 'di ba? Ng kanyang mga decision doon sa extrajudicial killing. Sa makatuwid mga kababayan, it really influenced his mind, 'di ba? Kaya gano'n siya very barbaric kapag siya po ay nag-isip. Ang gusto niya, patay kung patay. Ang gusto niya, wala ng human rights. Ang gagawin na lamang do'n sa mga kalaban nila
'di ba? Ay patayin, upakan. Sabi nga niya, kapag hayaan niyo silang lumaban at patayin, at least hindi na natin pakakainin 'yan, 'di ba? At kung wala namang barel, ayaw lumaban, bigyan ng barel. 'Di ba, Mami Piar? O kung yung iisipin niyo po, yung ganong pag-iisip, yan yung mga taong may criminal minds na utak. Yan yung mga taong masasabi po natin, mga kababayan, under the influence of drugs. And yes, yung sinatawag nilang fentanyl, 'di ba? Alam naman natin 'yan. Ang fentanyl po, mga kababayan, sobrang potent po niyan, 100 times potent sa morphine and 50 times more potent than heroin. So kung matagal na itong ginagamit ng tao, sabi nga ni PBBM, it's really because of the fentanyl. Yung pabago-bagong isip ni Digong, 'di ba sabi niya noong una that our president is part and listed in the narco drugs. Tapos eventually, kinabukasan sinabi niya na hindi ko po sinabi 'yon ha. Kahit patayin niyo po ako ng 1,000 times, wala akong sinabi no'n, baka patayin ako ni Pangulong Marcos. Di ba sabi ni Digong 'yon? Kasi kung iisipin mo, mga kababayan, and not only that, marami pang events or series of events na talagang itong si Digong papalit-palit po ng kanyang statement. Di ba? Hoy, sabi ni LB Soriano, mga subscriber ni Maui ang nagpaaral sa kanya, nabudol ako sa kanya. So isa rin po ba kayo sa nagpaaral kay Maui? Ganun talaga po, mga kababayan. Kaya sa susunod, talagang maging ano po tayo, vigilante rin tayo sa mga sinusuportahan natin. Yung iba dyan, budol lang talaga. Diba? Going back dito, tungkol po dito sa fentanyl, mga kababayan. Diba? Ito ay approved by the Food and Drug Administration. Sabihin natin na ano ito, meron siyang tawag dito, meron siyang reseta, mga kababayan, itong si Digong, pero pag sobra-sobra po ang paggamit nito, like 3 years or 5 years, talagang talaga pong yung utak nito ay maluluto, mga kababayan. Kaya siguro nakikita natin na gano'n ang asta ni Digong. 'Di ba kaya nga po nandiyan yung mga kanyang mga tao noon sa PCO, yung kanyang mga spokesperson, kapag may sinabi itong si Digong, maya-maya, ang gagawin nila, ay agad-agad naman nila itong sasabihin, hindi, ano lang yun, that is figure of speech. Sabi ni Sir Tony, binago ang utak ni Digong ng gamot noon pang mayor siya ng Davao. Oh. Florencia Marantan, itanong mo ang national anthem ng China. Alam na alam ni Bato. Alam din niya ni Sarah. Di ba? Sabi ni Cheat Salabit, matalino ang ating presidente, walang dahilan para siya ma-impeach. That is correct. I totally agree. Di ba? Sabi ni Emotion Science, may accountability din ng doctors na nagreseta sa kanya. Ganito nga, mga kababayan. Si Digong kasi, based doon sa nakita natin, di ko lang maipakita sa inyo ngayon, di ba ang China po, naglalabas din sila ng fentanyl. I don't think na si Digong, dahil sobrang mahal po nito di ba? Sobrang mahal nito. At ang nagbibigay lang talaga nito so far noon ay ang US. Di ko alam sa ibang country. Pero eventually, nagkaroon po nito sa China. I don't think kung China ang nagbibigay kay Digong. Pero sabi ni Panelo, itinigil na daw ni Digong yan noon. Pero kung titingnan ninyo, mga kababayan, hindi po ito, pag ikaw ay naging addict na, hindi yan basta-basta ititigil. Lalo na kung ikaw are in pain. 'Di ba? Lalong-lalo na ikaw ay in pain. At alam mong fentanyl lang ang makakapagpawala. O tama, sabi ni Doc Desi, China ang supplier ng fentanyl ni Digong. Siguro, masasabi ko naman dyan, nung panahon, di ba, nung siguro lumawig na,
nung nagkaroon na ang China, China na ang naging supplier talaga ni Digong. Kaya, mga kababayan, kung sinasabi niyo na itong yung pagkakaroon ng accountability, kung wala na ngang reseta, 'Di ba kung nabibili na nga ng mas mura, nabibili ng mas mabilis, and alam niyo naman kung gaano kalapit si Digong sa China. Do you think kailangan pa ng, masusing pagsisiyasat? Kailangan pa ng reseta? 'Di ba hindi na. Sasabihin lang ni Digong, "O sige bigyan niyo ako ng fentanyl, susundin ko kayo." 'Di ba? O sabi ni Ilocanang Kana, madaming namatay at mamamatay dito ng fentanyl overdose na galing sa China. Ay, ibig sabihin na Doc Desi, diyan sa US ngayon ay marami na ring gumagamit kasi nakita ko dun sa lansangan din, 'di ba? Yung iba, mga kababayan, dahil nga marami po ang supply galing sa China, etong mga adik, fentanyl na rin ang ginagamit nila diyan sa kalye, 'di ba? At marami po, tama po kayo, nagpapakamatay, yung iba naman na-o-overdose. Kaya marami po ang talagang sinisira ang utak ng, fentanyl na 'to. Hindi ko nga alam bakit buhay pa 'tong si Digong, eh, 'di ba? Hindi tinatanong ko lang talaga, hindi ko alam kung bakit buhay pa itong si Digong hanggang ngayon. Oh. Lifetime free supply ng made in China ang fentanyl. Hmm. Ayan po, Christine Vlog. Yan po ang sinasabi ng kanyang mentor. At alam po natin na itong si Joma Season ay sobrang kilalang-kilala niya po itong si Diggs. Magkasama sila nun. Itong si Digong ay napasama po sa mga three-letter word. 'Di ba? Sa abbreviation na three-letter noon. At kaya nga, sabi niya, tawag niya dito kay Joma Season, Supremo. Ganon din ang tawag dito ni Robin Padilla, 'di ba? Kilalang kilala niya po si Digong. At kung makikita niyo, sabi niya, um, ito ay galit sa makakaliwa, galit sa drugs. 'Di ba? Kabaliktaran 'yun. Sabi nga ni Joma Season, alam niyo lahat ng sinasabi ni Digong, baliktarin niyo lahat 'yan. 'Yun ang totoo. Kung galit siya sa mga makakaliwang grupo, hindi totoo 'yun. Dahil yung makakaliwang grupo, binibigyan pa nga nila ng sapatos. Yung makakaliwang grupo, pinapapasok pa nila sa Davao. 'Di ba? Ganon din sa drugs. Sabi nila Arturo Las Cañas, nila Matubato, mga kababayan, etong si Digong ang number 1 protector ng droga diyan sa Davao sa pangunguna nila Michael Yang. Oh. Oh, sabi ni JR Canada. JR, bakit hindi niya patayin yung sarili niya? Siya daw pala yung addict. 'Di ba? Bakit di niya patayin si Michael Yang? Bakit di niya patayin yung mga kakilala niya, mga distributor, mga drug lord? Bakit puro mabababa, puro mga tao sa lansangan, puro nakatsinelas ang pinapatay ni Digong dati? Sabi ni Eugene De Mesa, bakit GP pag galing China, substandard or fake? Hindi, it depends kasi Eugene De Mesa. Hindi lahat ng galing ng China is substandard. Nasanay tayo na pag sinabing China made, yan ay substandard. Pero ang totoo, eto kung sa kalakaran ng business lilinawin ko lang. Nasanay tayo na pag tinawag na China made, substandard. Pero hindi po yan. Yung substandard lang dyan, yung hindi dumaan sa quality control at yung mga copy-copy. Pero yung halimbawa, US, nagpagawa ng phone. Meron akong alam, sa London, sa bandang Europe, nagpapagawa ng mga, mga electronic, mga chipset, mga computer, lahat-lahat.
Sa China rin naman nila pinagagawa yan. Pero bakit hindi naman substandard? Kasi nga, dumadaan sa quality control, mga kababayan, at the same time, mas mababa ang labor. Okay, yun ang pinagkaiba. Kung ang tinatanong nyo naman sa akin, kung yung fentanyl, China-made, substandard ba yun or fake? Ang pinag-uusapan natin dito, hindi ko alam kung ito ay substandard or fake. Kaya lang, mas madali sa kanilang bumili. Mas madali sa kanilang bumili. At yung mga kakilala nila, for sure, ito, sarili kong opinion, sabi nga ni Doc Desi, ang supplier ng fentanyl kay Digong ay ang China. Maaring nakuha nila ng buo lahat ng mga, sabihin natin, contents, ingredients ng fentanyl. Pero ang ano doon, mabilis silang maglabas. Hindi na dadaan yan sa mga doktor, hindi na kailangan ng reseta, 'di ba? Parang pagkakilala lang, okay na. Pero ano ba talaga ang dulot nito, mga kababayan? Eh, siyempre, kung sa drugs, sa cocaine, sa shabu, eh sinisira na nito ang ulo ng tao. What more pa kaya kapag dating po sa fentanyl? More potent daw 100 times ito sa morphine. 50 times naman sa heroin. 'Di ba? Kayo na lang ang bahalang mag-imagine kung ano ang dulot nito kay Digong, mga kababayan. Minsan, nakikita natin, ah, wala na siyang pakialam sa tao, wala na siyang pakialam sa feelings ng iba. Eh, parang masasabi ko, manhid na 'tong gago na 'to, eh. 'Di ba? Manhid na nga siya sa katawan niya dahil ano niya 'to, pain reliever, eh. 'Di ba? Eh, di manhid na rin siguro ang puso nito sa mga Pilipino. Kaya kung patayin niya, ganun-ganon na lang. Wala ng human rights sa kanya. Pero kapag kakampi niya, aba mga kababayan, parang nagigising. Biglang nagkakaroon ng human rights violation, biglang nagkakaroon ng Section 3, Article 1. 'Di ba? Ano yung sinasabi ko na yon? Yan yung Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, property without without the due process of law. 'Di ba? Ganon si Digong, mga kababayan. Pero ako naniniwala na si Joe Masison ay may sapat na basihan. Kaya ganito si Digong. Sabi ni Queen, isa sa mga affected ng drugs is yung nervous system. Kaya nga sabi kong ganon, mga kababayan, si PBBM kung addict, dahil isa na lang yung kanyang kidney, hindi na talaga tatagal yun. 'Di ba? Hindi lang nervous system ang sinisira niyan, marami. 'Di ba? O sabi ni Motion Science, ang morphine sa terminal illness na yan, madalas prescribe, palliative na lang. Mhm. Yung mga medical doctor dito, marami dito si Doc Desi, Doc Peli Perez, 'di ba? Ang mga magagaling dito, eh. Sabi ni Edita Paraiso, kapag nagsalita si Digong, hawak-hawak ang panga kasi descolate na yung buto nun. Si Canada, apektado din ang utak dahil sa fentanyl. Baka si ano to? Baka si Pedro Canada yan. Nagpalit lang ng kanyang profile, nagpalit ng kanyang pangalan. Kasi si Pedro Canada dito, mga kababayan, ay ban. 'Di ba? Yan yung galit na galit sa akin, eh. Kilala niyo si Pedro Canada? Yan yung mga alalay, julalay ni Pastor Apollo Kibuloy. Oh. Okay? So hanggang dito na lamang, mga kababayan, at magandang umaga po sa ating lahat. Magandang tanghali na pala. Inabot tayo ng ganito dahil sa late kanina na walang sound. Maraming salamat at kita-kita tayo, mga kababayan, sa mga susunod nating live at live stream at mga vlogs. Maraming salamat. Good morning.